Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa aking channel. Nang walang awang tapakan ng aking biyena ng aking kamay, gamit ang kanyang high heels sa harapan ng aking asawa, sumigaw siya. Wala kang kwentang ulila, salot. Hindi niya alam, ang mga salitang iyon mismo ang nagbukas ng pintuan ng impyerno para sa kanya. Ano kaya ang magiging katapusan ng isang napakasamang babae? Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabay nating tuklasin ang katotohanan sa kwentong ito. Buhat ko sa aking likuran ang aking anak na si Leo, na nilalagnat at walang tigil sa pag-iyak dahil sa matinding discomfort. Ako man ay nahihilo at nilalagnat na rin, ngunit hindi ko magawang itigil ang pagpupunas ng sahig dahil kailangan kong matapos itong linisin bago matapos mag-almusal ang aking biyena na si Carmen. Nakaupo siya sa tapat ng aming mesa na gawa sa Nara, dahan-dahang humihigop ng mainit na tsokolate habang ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa akin na parang isang agila. Bilisan mo nga, sa bagal mong yan. Gusto mo bang mamatay din si Leo? May sakit na nga ang bata, malas ka talaga. Wala ka talagang mga magulang na nagturo sa'yo ng tamang asal, palamunin ka na nga, may pabigat ka pang dala. Bawat salita niya ay tila patalim na nakabaon sa aking pandinig. Kinagat ko ang aking labi, pinipigilan ang aking mga luha, at mahinang sumagot, Ma, simpleng sipon lang po ang sakit ni Leo. Aba, sumasagot ka pa? Padabog niyang ibinaba ang kanyang tasa. Kung hindi lang dahil dugot laman ng pamilya natin ang batang yan, matagal na kitang pinalayas. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang asawa kong si Ben mula sa kwarto, nakasuot ng maayos na suit at nakasuklay ang buhok. Nang makita niya ang aking kalunos-lunos na kalagayan, nag-iba ang kanyang ekspresyon, ngunit mahina lang siyang nagsalita. Ma, masama po ang pakiramdam ni Ana. Wag naman po kayong masyadong malupit. Agad na nag-apoy sa galit si Carmen. Malupit? Ben, wag mong kalimutan kung sino ang nagbenta ng lupa sa probinsya para bayaran ang mga utang mo sa sugal, kung sino ang humanggo sa'yo mula sa hukay. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung sino ang gusto kong pakasalan mo, dapat mong tanggapin. Hindi mo mababayaran ang utang na loob mo sa akin buong buhay mo. Ito ang lagi niyang isinusumbat. Hawak niya ang leeg ng aking asawa, kaya't naging sunod-sunuran itong parang isang papet. Namula ang mukha ni Ben. Ikinuyom ang kanyang mga kamao, ngunit kalaunan ay bumigay din. Kinuha niya ang kanyang bag at dali-daling umalis nang hindi man lang tinitingnan kami ni Leo. Sumara ang pinto at naiwan kaming dalawa ng demonyo kong biyenan. Tumayo siya, lumapit sa akin at dinuro ang aking noo gamit ang kanyang mga daliring may pulang nail polish. Huwag mong isipin na dahil nagkaanak ka ng lalaki ay makakapasok ka na sa pamilya namin. Sasabihin ko sa'yo, ang dapat kong maging manugang ay si Bea, ang anak ni Doña Diaz. May 3 silang mansyon at respetado ang kanilang pamilya. Eh ikaw? Anong maipagmamalaki mo? Niyakap ko ng mahigpit si Leo, nanlalamig ang aking buong pagkatao. Kaya pala, madalas niyang imbitahan ang pamilya Diaz para maghapunan nitong mga nakaraang araw ay dahil may balak siyang palitan ako. Binabalaan kita, pirmahan mo na itong divorce papers, iwan mo ang apo ko, at lumayas ka ng walang dala. Kumuha siya ng isang folder mula sa ilalim ng mesa at ibinato ito sa aking mukha. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Leo. Siya lang ang tanging pamilya ko. Pinilit kong lunukin ang aking pride at tumango. Nang tumalikod siya para kumuha ng ballpen, palihim kong kinuha ang inihanda kong lumang voice recorder mula sa bulsa ng aking apron. Kahit nanginginig ang aking mga kamay, mabilis kong pinindot ang record button at itinago ito sa loob ng isang hindi pansining palayok ng paminta sa sulok ng kusina. Pagkatago ko nito, bumalik siya. Nang makita niyang nakatayo pa rin ako, inakala niyang lalaban ako kaya walang sabi-sabi niya akong sinampal. Pak! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ako sa sahig at napaiyak sa takot si Leo. Tatanga-tanga ka pa dyan. Landi, gusto mo bang mabugbog? Umugong ang aking mga tainga at hapding-hapdi ang aking pisngi. Hindi ako umiyak o lumaban. Tahimik akong bumangon, binuhat si Leo at pumasok sa kusina para linisin ang sinadya niyang itapong lugaw. Dahil alam ko na simula nang pinindot ko ang record button, magbabago na ang lahat. Hating gabi, biglang tumili sa iyak si Leo.
Nagising ako mula sa aking pagkakahimbing at nang kapain ko ang kanyang noo, sobrang init niya. Lumala ang kanyang lagnat. Dali-dali kong binuksan ang aking damit para padedehin siya at maibsan ang kanyang nararamdaman. Nang maamoy ni Leo ang pamilyar na amoy, agad siyang lumapit. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Carmen. Marahas niyang inagaw si Leo mula sa aking mga bisig. "Salot ka, gusto mo bang lasunin ang apo ko?" Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Nagmamadali akong bumangon para magpaliwanag. "Ma, nilalagnat po si Leo. Gusto ko lang po siyang padedehin." "Manahimik ka," tili niya. "Anong gatas yan?" "Gatas ng isang may sakit na ulila. Madumi ang katawan mo kaya nagkasakit ang bata. Malas kang babae ka." Marahas niya akong itinulak at kumuha ng isang hindi pamilyar na lata ng formula milk at malakas na inihampas sa aking balikat na halos magpahimatay sa akin sa sakit. "Bagong bili ko itong gatas, ito lang ang dapat inumin ni Leo." "Yung madumi mong gatas? Itapon mo yan? Naiintindihan mo ba?" Pagtingin ko sa mumurahing gatas na iyon, tila nadurog ang aking puso. Mahina ang tiyan ni Leo. Paano niya makakaya ang ganyang klase ng gatas? "Ma, nakikiusap po ako. Hindi po pwede iyan kay Leo." Lumuhod ako sa sahig, nagmamakaawang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. "Abat nakikipagtalo ka pa." Tuluyan na siyang nagalit. Naglakad siya patungo sa salamin, padabog na binuksan ang drawer, at kumuha ng isang mahabang karayom. Halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. "Ma, ano pong gagawin ninyo?" Ngumisi siya at lumapit. Hinawakan ng mahigpit ang aking kaliwang kamay at idiniin ito sa ibabaw ng lamesa ng salamin. "Anong gagawin? Ipapaalala ko lang sa'yo na sa bahay na ito, pati paghinga mo ay kailangan ng pahintulot ko." Itinaas niya ang karayom at walang pag-aalinlangang ibinaon sa likod ng aking kamay. Isang nakakapasong sakit ang naramdaman ko. Napasigaw ako at sinubukang bawiin ang aking kamay. Ngunit mariin niya itong idiniin. Tinusok ng matulis na karayom ang aking balat at dumaloy ang dugo patungo sa kahoy na lamesa. "Tandaan mo, ikaw na walang magulang at mababang uri, nabubuhay ka lang dahil sa awa ng pamilya namin. Mabubuhay ka lang kung gugustuhin ko." Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto. Dumating si Ben, amoy alak. Pagpasok niya sa kwarto at nakita ang nangyayari, natigilan siya. Ma, anong ginagawa ninyo?" "Ana, ang kamay mo." Inakala kong dumating na ang aking tagapagligtas. Umiiyak kong iniabot ang aking dugoang kamay sa kanya. "Ben, tulungan mo ako." Tinusok ako ni Mama ng karayom. Agad akong binitawan ni Carmen at nagpanggap na nasasaktan. Umiiyak na sumigaw. "Tinusok ko siya? Tanungin mo kung anong ginawa niya." Bumili ako ng imported na gatas para sa apo ko, pero pinipilit niyang ibigay ang madumi niyang gatas. Pinapatay niya ang apo ko. Pinagsabihan ko lang siya. "Masama ba iyon?" Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ben sa aking dugoang braso at sa nagkukunwaring mukha ng kanyang ina. Nakita ko ang pagkalito at awa sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Lumapit siya, hinila ako, itinulak palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Sa malamig na pasilyo, umiwas siya ng tingin at paos na nagsalita. "Ana, magtiis ka muna. Para rin naman kay Leo ang ginagawa ni Mama. Tsaka, utang ko ang buhay ko sa kanya, hindi ko siya pwedeng suwayin." Sa sandaling iyon, tuluyang namatay ang pag-asa sa aking puso. Bumalik akong mag-isa sa maliit na bodega na ginawang kwarto, isinara ang pinto at nanginginig na nilinis ang aking sugat. Sa kabilang kwarto, walang tigil sa pag-iyak si Leo, na parang patalim na humihiwa sa aking puso. Maya-maya pa ay humina na ang iyak niya. Marahil ay napilitan na siyang inumin ang mumurahing gatas na iyon. Nakaupo ako sa malamig na sahig, nakayakap sa aking mga tuhod. Hindi ako pwedeng umiyak, kailangan kong magpakatatag. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang wallpaper, isang litrato namin ni Leo. Ini-zoom ko ang kanyang maliit na mukha at hinaplos ang kanyang pisngi. Sa likod ng kanang tainga ni Leo, mayroong isang maliit na birthmark na hugis paru-paro. Hindi ko sigurado kung anong ibig sabihin nito. Ngunit bago ako nakulong sa impyernong ito, nakita ko rin ang ganoong hugis ng paru-paro
saka isa-isang litrato ng aking ina na nakuha ko sa ampunan. Ito ang aking tanging lihim at ang nag-iisang pag-asa para patuloy na mabuhay. Biglang kinalampag ang pinto at sumigaw si Carmen. Patay ka na ba? Lumabas ka dyan at labhan mo ang mga damit ng apo ko. Wala ka talagang kusa. Pinunasan ko ang aking mga luha, itinago ang cellphone at tinakpan ng manggas ang aking sugat bago ko muling buksan ang pintuang patungo sa impyerno. 2 araw na ang nakalipas. Abalang-abala si Carmen sa paghahanda. Pinilit niya akong linisin ang bawat sulok ng bahay, pati na ang bawat kristal ng chandelier. Pagkatapos ay ibinato niya sa akin ang isang naninilaw na lumang t-shirt. Isuot mo yan. May importanteng bisita tayong darating ngayon. Huwag kang magsuot ng parang nangaakit. Manatili ka lang sa kusina. Huwag kang magpapakita. Ang importanteng bisita na tinutukoy niya ay ang anak ni Doña Diaz na palagi niyang ipinagmamalaki. Pagdating ng hapon, dumating ang mga bisita, isang nakabihis ng elegante na ginang at ang kanyang anak na may makapal na makeup at mayabang na aura. Agad na nagpakita ng plastic ng ngiti si Carmen at hinila si Ben upang ipakilala. Naku, lalong gumaganda si Bea. Ito nga pala ang anak kong si Ben, ang gwapo niya, di ba? Nakasuot si Ben ng mamahaling suit, ngunit kitang-kita ang kanyang pagka-awkward. Sinamaan siya ng tingin ni Carmen at sumigaw patungo sa kusina. Ilabas mo na ang inihandang nido soup. Kinabahan ako. Ang sabaw na iyon ay espesyal niyang binili at hindi man lang pinatikim kay Leo. Kalalagnat lang ni Leo, kaya karga ko siya sa isang braso habang daladala ang mainit na sabaw sa isa. Tiningnan ako ni Bea mula ulo hanggang paa, na parang tumitingin sa isang mumurahing gamit. Nang makita ni Carmen na karga ko ang bata, nagdilim ang kanyang paningin. Ang bagal-bagal mo, akin na ang bata. Akmang aagawin niya si Leo, ngunit natakot ang bata at sumiksik sa akin kaya umiwas ako. Ang pag-iwas kong iyon ang tuluyang nagpagalit sa kanya. Bigla siyang tumili, sinadyang itulak ang aking kamay. Kaya natapon ang mainit na sabaw sa sarili niyang kamay at bumuhos sa sahig. Ikaw na walang kwentang babae. Sinadya mo yan? Gusto mo ba akong mapaso? Tinuro niya ang sabaw at inutusan ako. Magaling kang maglinis ng sahig, di ba? Ngayon, lumuhod ka at dilaan mo yan hanggang luminis. Tumawa ng malakas ang mag-inang Diaz. Namutla si Ben, naikuyom ang kamao, ngunit walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ako luluhod. Dahan-dahan akong yumuko para ilapag muna sana si Leo sa ligtas na bahagi ng sofa. Sa sandaling iyon, itinaas ni Carmen ang kanyang binti at malakas akong sinipa sa tiyan gamit ang kanyang high heels. Napayuko ako sa sobrang sakit. Nahulog si Leo, mabuti na lamang at bumagsak siya sa carpet ngunit umiyak siya ng malakas sa takot. Hindi pa rin nakontento si Carmen. Tinapakan niya ang kamay kong tinusok niya ng karayom kahapon. Idiniin ang tulis ng kanyang sapatos. Tandaan mo, ang kamay mo ay para maglinis ng sahig at ang buhay mo ay nakalaan para lumuhod. Napasigaw ako sa sakit. Tila nadudurog ang aking mga buto. Sinabunutan niya ako at pilit na iniangat ang aking ulo. Pak, pak, pak. Sunod-sunod na sampal ang inabot ko. Tingnan mo nga ang itsura mo. Bagay ka ba sa anak ko? Bumulong siya sa aking tainga na parang galing sa ilalim ng lupa. Wala kang kwentang ulila. Salot? Papatayin kita ngayon mismo sa harap ng mga bisita natin. Namamaga ang aking mukha at may dugo sa aking labi. Tumingin ako kay Ben ng may pag-asa. Nakatayo lang siya roon. Nanginginig ang buong katawan, ngunit parang ipinako sa sahig at hindi makagalaw. Umiiyak ng malakas si Leo sa sulok. Nang muling iangat ni Carmen ang kanyang kamay upang ibigay ang huling suntok. Ding-dong! Biglang tumunog ang doorbell. Binasag ang iyak at galit sa buong bahay. Tumigil si Carmen at inis na sumigaw kay Ben. Ben, tatanga-tanga ka pa diyan. Baka si Don Diaz na yan. Bilis, buksan mo ang pinto. Parang nakahanap ng palusot. Dahan-dahang naglakad si Ben papunta sa pinto, tila isang papet na gustong tumakas sa impyerno. Pagbukas niya, isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas. Puti na ang kanyang buhok, nakasuot ng napakaayos na barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng agila at ang kanyang presensya ay nagpapakita ng labis na awtoridad.
Sa likuran niya ay may dalawang malalaking bodyguard na nakapang-itim. Pumasok ang hangin, kasabay ang pag-iyak at pagmumura mula sa loob ng bahay. Paghakbang ng matanda sa sala, natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita niya ako si Ana. Sinasabunutan ni Carmen. Nakaluhod sa malamig na sahig, namamaga ang aking mukha. Duguan ang labi at puno ng luha. Duguan ang aking kaliwang kamay, habang ang dugo ay tumutulo kasama ng natapong sabaw. Sa di kalayuan, ang aking anak na si Leo ay umiiyak habang nanginginig sa takot. At si Carmen, nakaangat ang kamay, handa na namang manampal. Anong ginagawa ninyo? Nanginginig sa galit ang boses ng matanda. Nainis si Carmen sa pagkaantala. Marahil inakala niyang kaanak lang siya ni Don Diaz, kaya matapang pa rin ang kanyang postura. Binitawan niya ang aking buhok at matapang na sumigaw. Sino ka ba? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang abala kami? Pinaparusahan ko ang aming katulong. Anong pakialam mo? Kung ayaw mo ng gulo, lumayas ka. Katulong? Mahinang inulit ng matanda. Tumingin siya sa aking dugo ang kamay at nanlilisik ang kanyang mga mata. Nang makita ni Carmen na hindi siya umaalis, lalo siyang nagalit para hindi mapahiya sa mga Diaz. Anong tinitingin-tingin mo, tanda? Gusto mo isama na kita sa bugbog? Habang nagmumura, humarap ulit siya sa akin para manampal. Papatayin kita ngayong babaeng walang hiya ka. Ngunit bago pa siya makabuelo, mabilis na kumilos ang matanda. Sumugod siya at sumigaw. Tigil! Pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Mas malakas pa sa bagyo sa labas. Tumigil ang oras. Si Carmen ang nakatanggap ng sampal. Umikot siya ng 2 beses dahil sa lakas nito, napaatras, at tumama ang kanyang likod sa kanto ng Nara table bago bumagsak sa sahig. Nabalot ng katahimikan ng kwarto. Namutla ang mag-inang Diaz sa takot at nagtago sa sulok ng sofa, hindi man lang makahinga. Si Ben ay nanatiling nakatayo sa pinto, nakanganga, tila naging bato. Hawak ni Carmen ang kanyang namamagang mukha. Hindi makapaniwala sa estrangherong nasa kanyang harapan. Hindi man lang siya tiningnan ng matanda. Nanginginig ang dibdib ng matanda sa galit. Gustong tulungan ako, ngunit takot siyang masaktan ang aking mga sugat. Humarap siya sa kanyang bodyguard. Bilis, buhatin ninyo ang bata! Agad na binuhat ng malaking bodyguard si Leo at inalo ito. Natauhan si Carmen mula sa gulat at sakit at sumigaw. Anong karapatan mong saktin ako? Ben, nananaginip ka ba dyan? Tumawag ka ng pulis. Ipakita natin kung paano niya inaabuso ang kapamilya ni Don Mateo de Leon. Natigilan ang katawan ni Carmen mismo sa sarili niyang sinabi. Namutla si Ben. Ano pong sabi ninyo? Kayo ba si Don Mateo de Leon? Parang isang bomba ang pangalang ito. Ang mga Diaz sa sulok ay namutla. Alam nila kung sino si Don Mateo de Leon. Siya ang pinakamataas na pinuno ng yaman at kapangyarihan sa buong bansa na kahit ang pamilya Diaz ay hindi kayang abutin kahit kailan. At nakita nilang inaabuso ang sinasabing kapamilya nito. Natulala ako. Si Don Mateo, ang bilyonaryong nasa balita, nandito sa harap ko? Sinungaling ka! Sigaw ni Carmen. Isa siyang ulila. Wala siyang mga magulang. Isa siyang mababang uri na walang nagmamahal. Subukan mong ulitin yan. Umabante ang bodyguard ni Don Mateo at sa isang tingin pa lang ay napatikom ang bibig ni Carmen. Hindi pinansin ni Don Mateo ang kanyang kabaliwan. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang nakaplastik na lumang litrato mula sa bulsa ng kanyang barong. 20 taon na ang nakalipas. Namatay sa isang sinadyang aksidente ang nag-iisa kong anak na lalaki at ang kanyang asawa. Ang naiwan lang nila ay isang 6 na taong gulang na batang babae na nawala simula noon. Hinanap ko siya sa loob ng 20 taon. Tiningnan ko ang litrato, ang mag-asawang nasa litrato. Kamukhang kamukha sila sa natatandaan ko sa aking isipan. Sila ang mga magulang ko. Bumuhos ang aking luha. Hindi ko mapigilan. Hindi, imposible yan. Isa itong panloloko. Sigaw pa rin ni Carmen. Hindi siya pinansin ni Don Mateo. Tiningnan niya si Leo. Nawala ang kanyang autoridad at napalitan ng labis na pagmamahal. Lumapit siya. Apo,
Apo ko! Hiniling niya sa bodyguard na iharap si Leo at inangat niya ang buhok sa likod ng kanang tainga nito. Nang makita niya ang birthmark na hugis paru-paro, napaluha ang matanda. Siya nga, ito ang marka ng aming pamilya. Mayroon ang tatay mo, mayroon ka rin. Ito ang markang paru-paro ng mga De Leon. Kinapa ko ang likod ng aking tainga. Totoo, mayroon din akong eksaktong birthmark na iyon. Hindi na napigilan ng matanda ang sarili. Niyakap niya si Leo. Ang batang umiiyak kanina ay biglang tumigil at tiningnan ang matanda. Apo ko sa tuhod, umiiyak na sabi ng matanda. Patawad, nahuli ang lolo. Marami kayong pinagdaanan. Lumbasak si Carmen sa sahig. Tuluyang nawalan ng pag-asa. Ang ulilang laging niyang minamaliit. Siya palang tagapagmana ng pinakamataas na pamilya sa lipunan. At ang apo niyang mahal na akala niya ay galing sa mababang uri, hindi niya totoong apo sa dugo at yaman, nawasak ang kanyang buong paniniwala. Hindi. Imposible. Paanong ang ulilang yan? Paanong ang apo ko? Nakatingin si Ben sa tabi, namumutla. Tumingin siya sa makapangyarihang matanda, sa akin na sugatan, at sa kanyang inang nawawala sa sarili. Gumuho na rin ang kanyang mundo. Ang asawa niya ay apo ni Don Mateo, at ang anak niya ay apo sa tuhod na labis iniiyakan ng Don. At si Carmen ay tulala na lang. Inuulit-ulit ang, imposible, hindi totoo. Gulat, kahihiyan, at galit ang makikita sa mga mata ni Ben. Nakita rin ng mag-inang Diaz na seryoso ang sitwasyon kaya sinubukan nilang tumakas. Doña Diaz, Bea, saan kayo pupunta? Hinarang sila ng bodyguard na parang pader. Hindi pa tapos ang amo namin. Kayo ay mga saksi, hindi kayo maaaring umalis. Nang hina ang mga tuhod ni Doña Diaz. Wala po kaming kinalaman dito, Don Mateo. Wala kaming nakita. Umiiyak din si Bea. Oo nga po, napadaan lang kami. Hindi sila pinansin ni Lolo Mateo. Lumapit siya sa akin, hawak pa rin si Leo. Dahan-dahan siyang yumuko, gustong hawakan ang aking mga sugat, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ana, mahal kong apo, patawad talaga. Hinayaan kong magdusa ka ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, sumabog ang 20 taong hirap at kalungkutan na kinimkim ko. Yumakap ako sa kanya at humagulgol. Lolo, inakala kong hindi ko na kailanman mababanggit ang salitang ito. Nandito na si Lolo. Tapos na, wala nang mananakit sa inyo, alon niya sa aking likuran. Parang nagising si Carmen mula sa kanyang pagkabigla. Sumugod siya ng parang baliw, ngunit hindi sa akin, kundi kay Ben. Hinawakan niya ang braso nito, na ibinaon pa ang kanyang mga kuko. Ben, anak ko, gumising ka. Huwag kang maniwala sa kanila, panloloko lang yan. Isa siyang ulila. Paano siya naging De Leon? Kinalimutan mo na ba na utang mo sa akin ang buhay mo? Na iniligtas kita sa kamatayan? Sisirain ng babaeng, yan ang pamilya natin. Kinabahan si Ben. Napapikit siya sa sakit, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, tumingin siya sa akin. Ana, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi ni Mama? Nanlalamig ang buong katawan ko. Sa kabila ng katotohanan na kaharap na niya, inuna niya pang pagdudahan ako. Hindi na ako umiyak. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakayakap kay Lolo. At malamig siyang tiningnan. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan, Ben? Kahit masakit ang kamay ko, naglakad ako papunta sa palayok sa kusina. Nanginginig kong itinulak ang palayok. Kumalabog ito sa sahig at gumulong ang maliit at lumang voice recorder. Tingnan niyo siya. Nabaliw na siya. Tili ni Carmen. Kinuha ko ito, ang tanging ebidensya at alas ko. Pinindot ko ang play button. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carmen. Salud ka! Gusto mo bang patayin ang apo ko? Ang gatas ng isang ulila. Mababang uri. Napatigilan si Ben. Narinig niya ang nangyari kagabi nung wala siya. Nagpatuloy ang recording. Tandaan mo, ikaw na walang magulang, nabubuhay ka lang dahil sa awa namin. Mabubuhay ka lang kung gugustuhin ko, kasama ang mga daing ko sa sakit. Namutla si Carmen at sinubukang patayin ang recorder. Ngunit hinawakan siya ng mga bodyguard at itinulak pabalik. Narinig din ni Ben ang nangyari kaninang hapon. Lumuhod ka, dilaan mo ang sahig. Tandaan mo, ang kamay mo ay para maglinis at ang buhay mo ay nakalaan para lumuhod. Wala kang kwentang ulila, salot, papatayin kita,
Ngayon mismo sa harap ng mga bisita. Nabalot ng katahimikan ng sala, namutla ang mag-inang Diaz. Nanginginig ang buong katawan ni Ben, hindi dahil sa takot, kundi sa kahihiyan at galit. Narinig niya ang lahat kung paano inapakan ang dignidad ng kanyang asawa. Ang lahat ng kanyang pagkakautang na loob ay naging walang kwenta at nakakatawa sa harap ng ebidensya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Carmen. Para sa kabutihan ko? Paos niyang tanong. Para sa kabutihan ko, tinusok niyo siya ng karayom. Para sa kabutihan ko, pinadila niyo sa kanya ang sahig. Para sa kabutihan ko, tinapakan niyo ang kanyang kamay. Lumapit si Ben kay Carmen na tila halimaw na sumabog sa galit sa unang pagkakataon. Ma, paano mo nagawa yan? Asawa ko siya. Umaatras si Carmen sa takot. Gumamit siyang muli ng emosyonal na panunumbat at umiyak. Ben, gusto mo bang magrebelde? Kinalimutan mo na ba na iniligtas kita? Ibinenta ko ang bahay sa probinsya para sa'yo, tapos ngayon kakalabanin mo ang sarili mong ina dahil sa isang babae? At yun ang dahilan mo, para itrato silang parang hayop? Sigaw ni Ben. Inisip mo ba na dahil utang ko ang buhay ko sa'yo, may karapatan ka nang gawin silang parang aso? Hindi na niya pinansin ang ina. Tumingin siya sa akin, sa aking namamaga at dugo ang mukha, at kay Leo na umiiyak. Walang anumang salita. Ang laging sunod-sunurang si Ben ay lumuhod sa aking harapan. Ana, garalgal niyang boses. Patawad. Isa akong duwag, isang walang kwentang tao. Sinampal niya ng malakas ang sarili. Takot akong mawala ang trabaho na nakuha ni Mama. Takot akong mawala ang bahay. At laging pinapaalala sa akin ang utang na loob ko. Akala ko pag nagtiis ka ay matatapos din. Patawad, Ana. Malamig na tumingin si Lolo Mateo. Huli na ang lahat. Hindi kailangan ng apo ko ng duwag na asawa. Alam ni Ben. Tumingin siya kay Lolo at yumuko ng malalim. Don Mateo, Lolo, alam kong hindi ako karapat-dapat. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran ninyo. Gusto ko lang po sana ng pagkakataon para patuloy na maging ama kay Leo. Sumigaw sa likod si Carmen. Ben, nabaliw ka na ba? Tumayo ka riyan. Ngunit hindi nakinig si Ben. Sumpaman, kung hahayaan ko pa si Mama na saktan kayo kahit isang buhok, tamaan sana ako ng kidlat. Wala akong naging reaksyon. Biglang tumayo si Ben. Naghubad ng kanyang suit at itinapon sa sahig. Ma, itong trabaho na inirekomenda mo, ibabalik ko na. Ayoko na. Kinuha niya ang wallet, mga credit cards, at ang susi ng Audi. Lahat ng ito, ibinabalik ko sa'yo, wala akong kukunin kahit ano. Tulala si Carmen. Humarap si Ben sa akin. Ana, aalis na tayo. Wala na akong pakialam kahit wala na akong yaman, basta kasama ko kayo ni Leo. Tumingin ako kay Lolo. Tumango siya. Ikaw ang magpapasya para sa buhay mo, Ana. Nang makitang iiwan na siya, tuluyang nabaliw si Carmen. Ben, walang hiya ka. Paano ka mabubuhay ng walang pera? Babalik kayo sa kalsada. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Doña Diaz. Doña Diaz, Bea, tulungan niyo ako. Aalisin ko na sana ang babaeng yan para pakasalan mo siya. Ngunit namutla at nandiri si Doña Diaz. Carmen, tumahimik ka. Wala kaming kinalaman diyan. Nagmamadali silang umalis matapos magbigay pugay kay Don Mateo. Huwag kayong umalis! Sigaw ni Carmen. Humarap si Ben kay Carmen sa huling pagkakataon. Ma, unang-una, hindi salot si Ana. Siya ang apo ni Don Mateo de Leon. Ang ulilang minamaliit ninyo ay ang pamilyang hindi ninyo maabot kahit kailan. Pangalawa, ang bahay na ibinenta ninyo ay mana ko sa aking ama, ibinalik ninyo lang ang sa akin. At pangatlo, ang lahat ng yaman, bahay, kotse, inyo na yan. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. Kinuha ko si Leo mula kay Lolo. Hinalikan ako ni Leo sa pisngi. At muling napuno ng lakas ang aking puso. Iniwasan ni Ben ang aking tingin at umatras upang bigyan ako ng daan. Naglakad kami palabas kasama ni Lolo at ng mga bodyguard. Huwag kayong umalis! Umiiyak at gumagapang si Carmen, nakahawak sa binti ni Ben. Anak, paano na ako? Apo ko! Malamig na tumingin si Ben. Ma, mayroon ka pang bahay, pera, at pride mo. Magsama-sama kayo. At iniwan na namin siyang umiiyak na parang halimaw
na nawalan ng kaluluwa sa malamig na sala. Ilang buwan ang lumipas. Nasa loob lamang si Carmen ng malaking bahay, mag-isa. Ibablock ni Ben ang kanyang mga numero kapag sinusubukan nitong tumawag o magmakaawa ng, "Ben, nagkasakit ako. Umuwi na kayo. Pinagluto ko kayo ng paborito nyo." Pinatalsik na rin si Ben sa kumpanya dahil sa takot nilang kalabanin ang pamilya de Leon. Tinanggihan ni Ben ang tulong ni Lolo na bigyan kami ng marangyang buhay. "Lolo, gusto ko pong itayo ang pamilya namin gamit ang sarili kong pawis." Bilang isang lalaki, pumayag si Lolo ngunit nagbanta na papatayin niya si Ben kapag nasaktan pa ako. Nagbago na ng tuluyan si Ben. Siya ay naging isang Grab driver. Siya ang nagluluto, nag-aalaga kay Leo tuwing madaling araw, nagpapalit ng lampin, at gumagawa ng gawaing bahay. Isang gabi, nilalagyan niya ng ointment ang aking peklat sa kamay na tinapakan ng kanyang ina. "Masakit pa ba?" tanong niya, puno ng pagsisisi. "Bigyan mo ako ng panahon na bumawi buong buhay ko." Dumating si Lolo na may dalang mga laruan. Tiningnan niya ako at si Ben. "Ana, sigurado ka ba?" tanong niya. "Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa inyo?" Tumingin ako sa asawa ko na naghuhugas ng pinggan, nakasuot ng mumurahing damit at apron. "Opo, Lolo. Nagalit po ako noon. Ngunit nung iniwan niya ang lahat, namulat na siya. Ang pagiging asawa at ama ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na ipaglaban ang kanyang pamilya." Naiyak si Ben na nakikinig sa kusina. Napatunayan ko na ang pagiging ulila ko ay hindi sumusukat sa aking halaga, at higit sa lahat, pagkatapos ng matinding pagdurusa, natutunan na rin sa wakas ng aking asawa kung paano maging isang tunay na lalaking poprotekta sa kanyang pamilya. Mga minamahal kong kaibigan, sa pagtatapos ng kwentong ito, tiyak na may naiwang tahimik at nakakapukaw damdaming puwang sa puso ng bawat isa sa atin. Sa pagbabalik tanaw sa naging paglalakbay ni Ana, nakakaramdam ako ng awa ngunit higit na paghanga. Ang kanyang labis na pagtitiis ay minsan nagtutulak sa atin na sisihin siya ng palihim dahil sa sobrang pagpapaubaya. Ngunit kung iisipin, hindi ba't ito ang pinakamatinding likas na ugali ng isang ina na protektahan ang kanyang anak? Itinago niya ang sakit, niyakap ang mga nagdurugong sugat, umasa lamang na magkaroon ng ligtas na tahanan ng kanyang anak. Maaaring nagkamali siya sa pagpayag na tapakan ang kanyang pagkatao ng napakatagal. Ngunit ang walang hanggang pagmamahal sa anak ay hindi kailanman magiging isang kasalanan. At sa kabilang banda ng mga pagkakamali, nakita natin ang huli ngunit napakagandang pagkamulat ni Ben. Minsan siyang naligaw sa karuwagan at bulag na utang na loob, hinayaang magdusa ang kanyang mag-ina sa mga hindi makatarungang panlalait. Subalit, ang pinakamaliwanag at makataong kahulugan ng kwentong ito ay ang paniniwala sa kakayahan ng tao na magbago. Ang pagtalikod sa lahat ng karangyaan, ang matapang na pagluhod upang aminin ang pagkakamali, at ang muling pagsisimula gamit ang sariling mga kamay upang buong pusong protektahan ang pamilya. Iyon ang tunay na sandali ng pagiging isang ganap na lalaki. Nag-iwan ang kwento ng isang mainit na liwanag ng pag-ibig, pangunawa, at walang hanggang pagpapatawad. Sa pagtingin sa matinding pagsisisi ng asawang lalaki at sa tahimik na pagtanggap ng asawang babae, bigla kong natanong ang aking sarili, kung ikaw iyon, pagkatapos ng lahat ng malalalim na sugat, magkakaroon ka ba ng sapat na pagpapatawad upang bigyan ang isang taong nagkamali ng ikalawang pagkakataon na bumawi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? O pipiliin mong humakbang palayo at kalimutan na ang nakaraan ng tuluyan? Gusto kong marinig ang idinidikta ng inyong mga puso. Mangyaring iwanan ang inyong mga pananaw at sagot sa comment section sa ibaba. At kung naantig ng kwentong ito ang inyong mga damdamin, huwag kalimutang i-click ang like, mag-subscribe sa aking channel, at i-on ang notification bell upang muli tayong magkausap at magkasama sa mga susunod pang makataong kwento. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig.